Mr. Chair, may I continue? So pwede po nating kasi gusto ko na kasi malaman yung circumstance o yung ano yung nangyari. Kasi survivor siya. So ibig sabihin, yung mga kasama niya namatay. Tama po ba? Yes, Your Honor. Namatay po yung kasama niya at more or less 4 na kasama niya, mga kaibigan. Tapos po ano po siya, naka-survive po siya kasi nag-ano po siya, nag-anyong patay-patayan po. Tapos nung umalis na po yung mga armed na mga men, nag-ano po siya, nag-crawl po siya palabas po hanggang po maka-reach po siya sa highway. At doon na po pumunta po siya sa ospital po. At syempre dahil po may tama ng bala malapit po sa kanyang puso, kailangan pong i-report ng mga medical officers ng ospital po yun. So sa pag-report po nila sa nearest police station, dumating po yung police officers ng Rizal Police Station sa area na yan, Montalban if I'm not mistaken. Nag-imbestiga po sila, doon po nila nalaman na mukhang ano to, plantokhang operation ito. Kaya nung tinanong nila si Efren, saan ba nangyayari yan? Sa Payatas, nasa jurisdiction po ng Police Station 6. Kaya kinontak din po nila yung Police Station 6. Kaya doon na po nagkaalaman nga na police officers pala yung mga gumawa po nun kay Efren. At in fact po, finailan po si Efren ng criminal case before the Metropolitan Trial Court ng Quezon City o direct assault against persons in authority. At sa fortunate naman na noong March 2023 na-acquit po si Efren nung criminal charge po. Yung una po, sinasabi nyo kanina, nandoon po sila sa isang lugar dito sa Payatas. Sa may Payatas. May kasama siyang isa na namatay. Opo, So, mga 4 po yung namatay niyang kaibigan. paano ano po yun? May dumating na mga armed men? Opo. Sinita sila? Ano po, sinasabi na may mga droga kayo. Parang may mga accusations po. So apparently it was a oplantokhang operation. So, ibig sabihin, bigla na lang silang binaril Pinapaupo pa po sila. Oo, si Efren nga nakaupo sa isang isang chair na kasama po yung isang kaibigan niya. Tapos yun, siya po yung unang tinira po malapit sa may puso. Kaya bagsak po siya, tapos pagbagsak niya po, nakikita niya lang po na tinarget na rin po yung mga kaibigan niya. Tapos nung mapansin niya or ma-feel niya po na mukhang wala na po yung mga armed men na yun, doon na po siya nag-crawl po siya palabas. Kaya to be very candid po, tawag ko po sa kanyang pag-survive po ay mirakulo po talaga ang pag-survive niya po. So, yan po yung during the time na nandoon po si Colonel Patay as commander po ng Batasan. Police Station 6. Police opo. Station 6. Opo. So, Colonel Patay, alam niyo ba yung insidente na to? Yes, Your Honor. Okay. So, nag-imbestiga ba ang pulis sa nangyari? Kasi nangyari yung patayan sa Batasan dito sa may Payatas. Sakop ninyo po yun. So, nagkaroon ba ng investigation doon, Colonel? Yes, Your Honor. That was a legitimate police operation, Your Honor. Legitimate Yes. police operation. Nagkaroon ba ng inquest? So nagkaroon ng nagkaroon ng apat po, no, attorney? Apat yung namatay on the spot doon sa lugar na yon. If it is a sinasabi nyo legal police operation, so may namatay, may suspect na namatay. So therefore, nagkaroon po ba ng investigation or inquest? Colonel. The incident, Your Honor, hinder us to conduct inquest proceedings because the wounded suspects were immediately brought to the nearest hospital to save their lives. Well, Kasi- yung ganyan po, consequences na lang yan. Kasi talagang, syempre, isi-save niyo yung lives. Pero, nagkaroon po ba ng inquest? O nagkaroon po ba ng investigation doon sa patayan na yon? Whether nag-survive o hindi, yun nga, namatay na nga po yung apat, may isang nag-survive. So, ang tanong ko po, nagkaroon ba ng inquest? Anong ginawa ng pulis ninyo nung panahon na yon? Kasi alam nyo to, legitimate police operation ito. Alam nyo.
Okay? O meron pa nga kayong dadalhin sa ospital pero namatay. So, ang tanong ko po, nagkaroon ba ng inquest during that time? Inquest, Your Honor, is conducted when there is still a presence of the suspects. However, in this particular incident, the suspects, the wounded suspects, were immediately brought to the nearest hospital, so there was no inquest, Your Honor. Well, nakalagay po doon sa ano nyo nakalagay doon sa manual ninyo po. So, kapag ang suspect ay namatay, during police operation, police ang nakabarel, dapat na-inquest po yun. Di ba? Dapat ganun po sa operation ninyo. We are not sure that they were dead, Your Honor, because we cannot declare that they are dead, and we presume that they are still alive, and we intend to brought these suspects, wounded suspects, to the nearest hospital, Your Honor. Well, Because we are ang pro-life, ang Your Honor. dinidescribe po dito no, yung police operation ninyo. Yes, katulad ng sinasabi ni Attorney Gutierrez kanina. So nandoon sila, may dumating na mga na mga armed men. Kayo na nga ang nagsabi na alam nyo itong nangyari na ito at legitimate police operation. Kayo na ang nagsabi. So, ang tanong ko lang po ay kung may nangyaring inquest kasi it's your duty. Duty po ng pulis ang magpa-imbestiga o maimbestigahan. Kung ang nakabaril po ay mga pulis ninyo, dapat maimbestigahan po ito. Your Honor, during the investigation, after the officers ensured that there was no danger anymore, and they found out that there was still a sign of life of the suspects, their first action was to brought the suspects, wounded suspects, to the nearest hospital, Your Honor, to possibly save their lives. That's why there Okay. was no.